Guys, dito tayo sa isang bahay guys. Ito na naman, isang pump na naman yung hindi umaandar guys, kasi unang-una guys, itong breaker niya ay sira. Yan o, tingnan niyo guys. So wala, busted. So ngayon palitan natin yan guys. So dito, ito naman yung pump naman hindi naman maandar, umuugong lang, kaya i-open natin to guys. Buksan natin to at tingnan natin yung ano niya, yung kapasito niya guys. Baka sira na. So guys, ito yung pump guys. Ayaw nang mandar, umuugong lang guys, kaya ano, binuksan natin to at nakita natin yung kapasitor niya guys ay sira, pumutok, kaya yun, ayaw nang mag start, umuugong lang guys, kaya palitan natin ng bago. May nabili na ng bago yung may-ari guys, kaya ito, tinanggal ko na yung kapasitor niyan guys. Ayan. So ito po yung bago guys, ito 20 UF. So yan, 1 horsepower po to, Spironi, kaya 20 UF yung kapasitor nya, 20 microfarad or UF. So yun, kabit na natin. Set up lang natin yung cam. Ayan, kita ba? So yun, taas na ng konti. Ayan, taas mo konti. Ayan, check natin guys, baka may kuryente pa. Ayun, wala na. So yun, okay. Open natin tong ito. So ganun talaga guys, kapag sira itong kapasitor niya, ayaw talagang umandar to, umuugong lang to, kaya kailangang palitan para balik sa normal operation. So ayan, so ganito lang po yung pagpalit ng ano guys, kapasitor. Kita ko muna. Yan. So ito, kita niyo to, dalawang terminal guys, tatlo ito. So itong isa para sa line to, ito namang isa para sa line 1, at saka itong isa ito dito yung naka-connect yung kapasitor dito sa dalawang terminal to. So pwedeng magkapalit, may dalawang wire yung kapasitor guys. So walang problema kung magkapalit sila. Ito, kita nyo yung kapasitor, may dalawang wire. Ayan, may dalawang ito, dulo ng wire. So dito po yan natin ilagay yung kapasitor nya, huwag dito, kasi iba ang takbo ng motor kapag dito natin ilagay. So dito talaga, pwede naman, pwede talagang sa sinasabi ko na, pwede silang magkapalit, itong brown dito or dito. So any terminals na pwedeng malagyan ng ano, baka ng
wire ng kapasitor, pwede. So yan na siya, lagay na natin. So ito po yung ano niya, stopper at may nut. Ayan. So sa Spironi guys, ganito yung terminal niya, makikita nyo sa Spironi. Pero yung ibang brand hindi ganito, minsan may maliit lang na screw or terminal na papasukan ng wire. So ayan, higpitan lang natin para hindi magkaroon ng loose contact. Kailangan mahigpit guys para hindi magkakaroon ng loose contact. Ayan, so mahigpit na siya. So ngayon plaster lang natin itong wire niya para hindi 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 makadisturbo sa cover. So yun, ito na siya. So itong cover dito sa propeller niya, balik na lang natin kasi guys, kapag walang sira na yung guys, sira yung itong kapasitor, hindi na siya makapag-start. So umugong lang siya pag ino-on natin yung breaker. So ang ginawa natin guys, pwede naman natin kapag talaga walang, tulad kahapon, medyo hapon na, sarado na yung mga tindahan, kaya hindi na tayo pwedeng bumili ng kapasitor. So ang ginawa ko guys, in-on ko yung breaker, umugong siya. Pag inikot mo to, ginanyan mo, under siya, pero hindi siya magtatagal guys, mamamatay din siya, may init. Kasi yung cover niya, ito, alam niyo ba yung cover nito guys ay mahalaga rin. Ito yung nagbibigay ng ganyan, hangin dito sa katawan ng motor, para magkaroon ng cooling system. So yung hangin, pinigilan niyang magkalat. So yung hangin papunta dito kapag umikot na itong propeller niya. Ito, pag umikot to guys, magbibigay ito ng hangin. Kung wala to, ang hangin niya kakalat lang dito sa labas. Kaya ginawa ng manufacturer ito, ayan, yan, salpak na yung hangin, hindi lumalabas dito, dadaan yung hangin. So ito, dito kumuha yung propeller ng hangin sa may mga butas na to. Ito, papasok yung hangin, punta dito, papasok at lalabas niya dito rin sa kabila. So paikot. So yun yung nagbibigay ng nagbibigay ng hangin dito para hindi mag-overheat yung motor. So sa madaling salita, ito yung cooling system niya. So yun, habang naghihintay tayo ng breaker, kasi palitan natin yung breaker sa taas guys. Ayan, saan ba yun? Ayan, kasi sira. So cover na lang muna natin to. Ayan, so update ko lang kayo mamaya kapag nandyan na yung breaker at ready na itong paanda rin. Kuryente na lang yung kulang nito. So yan, ayan. So may na ulit. So guys, nandito na po yung bagong breaker guys, kabit na natin.
Tinggal hikap basig ay kurente. Awad di kumpiyansa. Guys, tanggalin natin yung luma. Maluma na. Buti daan mo bro bro. Hindi mo kita eh. Sumagawan. So ito po yung luma gitu. Yan, yan. Tumutunog na. Yan. Ito naman yung bago. Yan. Yan tunog iba. Iba rito sa luma ito. Okay. Kunting ano lang, kalog. So yan. Kapitan natin. Ayan. Ayan. Sa. Ito yung mo. Testing. Sige guys. Tapos na. Tapos na palitan natin yung breaker. Bago na yan. So, testing muna natin guys. Kung gagana. So, yan. Testing natin guys. Mayroon ng ano guys. May kuryente na. So, on natin. Ayan. On natin yung breaker at pakinggan natin yung motor. On ko na. Ayun. So, yun. Handa na siya. So, yun talaga yung diferensya guys. Yung una, kapasitor. Tapos naman ilang sandali lang namatay yung motor. Kala natin ano, pero tinicheck natin yung breaker guys, yun pala sira din. So yan, bagong sense. So takpan natin guys cover nya. Ito cover yan. Ay nako, kunin muna natin itong guys. Mahirap po mag-video guys na isang kamay lang yung ginagamit. Kunin natin ito. Ay yung kabila. Ito. Ayan o. Tignan natin. Ayan. Na siya. Kita natin yung screw. Ayan. Sana. Nahigpit na. Ayan. See? Kasi guys. So ngayon ito guys,
ito po yung overhead tank niya. Ayan. So may ano po yan guys, may float switch nasa loob. So ayan no, sira na din yung cover ng tangke kasi dinaanan ng bagyong Odette guys. So ayan, antayan mo lang natin guys na mapuno, tapos automatic shut off yung pump natin. So yun guys, hanggang dito lang muna itong video guys. Maraming salamat po sumusuporta guys sa ating channel. At sa mga bago po lang po dyan, paki-subscribe naman po. Pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na na-upload natin guys. So maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye bye.